Okay guys, Pujidenso ito na ang model ay Jaywa 6500 BT. Pag ang problema ay pagsaksak nyo pa lang, pumuputok na kagad yung fuse, wala pa kayong pinipindot. Hanapin nyo yung, ibig sabihin merong shorted, maaaring masira niya yung board. Tulad dito, nasira niya yung board. So hanapin nyo yung shorted. Ang una nyo i-check yung motor, solenoid, saka yung drain motor. So na-trace ko ang problema nandito sa solenoid o inlet valve. Dalawa yung inlet valve. Itong side na to, yan ang shorted, pero nabibili ito ng assembly. Okay, ito yung inlet valve. Wala itong error, basta pagsaksak nyo nagde-dead, pumuputok na kagad yung fuse. So mamamatay na kagad yung board. So ito yung una nyo kagad na i-check. Ito yung pamalit, bumili yung customer. Ito na yung pamalit. Okay. Kasabay na rin natin palitan ng drain hose kasi tulang siya ng drain hose. Ayan, napalitan na natin ang pyesa na to. Okay, napalitan na natin. Ang tawag dito ay inlet valve o solenoid valve, kung ano naman po yung ibang tawag dyan. Iba tawag feed valve. Basta ito po ay pyesa para sa pagkakarga ng tubig ng washing machine. Okay, so coil ito, solenoid coil, ibig sabihin coil yan, may winding yan. Ayan ang shorted, itong side na to.
Itong isang pake na to, sunod to, sira to, shorted. Kaya pag sinasaksak, pagsaksak pa lang ng washing machine, nagba-blackout na to. So una, nasira ito, nadamay ito. Tapos pangalawa, yun na, hindi na siya kada saksak pumuputok na yung fuse. So nagpalit tayo ng fuse, pinalitan na rin ito ng power board, saka itong solenoid o inlet valve. Nakakarga na siya ng tubig. Na-start na natin siyang kargaan ng tubig, hindi siya pumutok hanggang sa nagkakarga ng tubig. So malakas ang ulan sa labas, inabot na ako ng malakas na ulan. Sakto yung pagdating ko, maambon-ambon na. Pero so far, ito medyo nasa loob na tayo, saka bumuhos yung malakas na ulan. Ito yung model ng washing machine. Kuya Denso JY6500 BT. Okay. May dalawang variant yan. Yung isa BT. Ito. Yung isa BB. Double B. As in boy. Ito BT. Yung isa ay BB. Hindi pa po ito inverter. Isa pa ho pala para sa mga may-ari ng washing machine, hanggat maaari yung washing machine yun yung ilagay sa CR kasi malakas ang moisture content ng CR. Yung habang naglalaba kayo dyan, umiinit yung motor, ginagamit nyo natural, yung init nya i-absorb yung basa ng sahig. So mangyayari, kakalawangin yung motor. Hanggat maaari, kung may ibang pupwestuhan, wag po sa CR, yung hindi ho palaging basa yung sahig. Yun ang magandang pwesto para sa washing machine. Kaya natin mag-wash. Itong washing machine na to ay 6.5 kilos lang. So, hindi po pwedeng 6.5 kilos din yung ilalagay mo. Kailangan mas mababa sa 6.5. So, mga around 5.5 o 6 kilos. Marami na ngayong variant ng mga washing machine. Mayroong inverter, saka semi-inverter, pero hindi pa rin nawawala yung mga ganito, yung mga basic lang. So nasa sa inyo pa rin yun kung ano yung pipiliin ninyo. Kasi tandaan nyo lang, ang washing machine habang nagiging sophisticated o mas high-tech, ibig sabihin mas maraming pyesang nakakabit, so mas marami ring tendency na pyesang masisira. Yun nga lang, dahil sophisticated yung washing machine nyo, mas marami kayong option na pwedeng gawin dun sa washing machine, na pwedeng gamitin sa paglalaba. Any moment magwawash na yan.
mag-agitate na. Medyo mahina yung pressure ng tubig ng customer. So, sa ganitong sira, dahil shorted yung inlet valve, ang unang palatandaan dyan, pagsaksak, putok kagad yung fuse. Hindi ka pa pumipindot kahit ano dyan sa mga button na yan, basta pagsaksak mo maririnig mo kung putok kagad yung fuse. So, ibig sabihin noon merong shorted sa system niya, sa circuitry niya, so kailangan mong hanapin. Checkin mo to, checkin mo yung inlet valve, checkin mo yung drive motor, saka yung drain motor. Ayan, medyo sa ganda lang, ikot na yung washing machine.